Kamusta at maligayang pagdating sa Revealing Revelation, ang Bible Prophecy Channel na tumutuklas sa pinakapuso ng mga hiwaga ng propesya. Ang pangalan ko ay Alan Dubre. Sa huwing pagtuturo, pinag-iusapan natin ng kamanghamanghang revelasyong ang dobling propesya na matatagpuan sa kwento ni Noe. May bahagi doon na gusto kong palawakin pa para sa inyo. Ito ay direktang nag-uugnay sa simula ng kapighatian. Talagang kamangha-mangha ito. At ito ay matatagpuan lamang kung gagamitin mo ang Strong's Concordance upang hanapin o maintindihan ang mga kahulugan ng mga salita. Kaya magsimula tayo sa pagbuo ng kung ano ang ating naibahagi. Kaya naintindihan mo na pag-usapan na natin ang 2 Korinto Kabanata 12 ng maraming beses mula nang magsimula ang channel na ito, ilang buwan na ang nakalipas. Tandaan, hindi ito bago. Itinuturo na namin ito sa Ministry Revealed Siyam na taon na ang nakalipas. Ang mga na kay Kristo at puspos ng Espiritu ay aalis bago ang kapighatian patungo sa ikatlong langit sa yugtong tinatawag na itaas. Ang above na ito ay 50 araw bago ang 14 na taong kapighatian. Kung tila kakaiba ito sa iyo, balikan at panoorin mo ang mga naunang turo sa channel na ito. Pinaikli namin ang mga turo para madaling ibahagi at pag-aralan ng lahat. Gumagawa rin kami ng shorts para sa maliliit na impormasyong hihikayat sa kanilang hanapin ito. Ang yugtong ito ay 50 araw na susundan ng 14 na taon. Sa ika-7 taon ng mga selyo, naroon ang mid-trib na dakilang karamihan. Sa ika-4 na taon ng kapighatian at ika-7 paghuhukom ng trumpeta, babalik ang Panginoon sa bundok ng mga olibo. May pagkuha at pagbabalik. Sa madaling salita, sa Lucas 21, tandaan na lahat ay nag-aaral sa Mateo. Akala nila ang Marcos at Lucas ay dagdag na impormasyon lang pampuno sa Mateo, pero may kanya-kanya silang papel. May sariling bahagi si Mateo. May kanya-kanyang bahagi sina Marcos at Lucas. Sa mga ebanghelyo ni na Mateo, Marcos at Lucas, ang sunod-sunod ay Lucas, Marcos at Mateo. Ang pre-trib, ang mid-trib at ang post-trib. Sa Juan, may bahagi si Pablo tungkol sa katapusan. Pero sa mga sinoptikong diskurso ni na Lucas, Marcos at Mateo, makikita ang pagkakasunod-sunod na Mateo, Marcos, Lucas na nagiging Lucas, Marcos, Mateo. At ang nangyayari dito ay, nakikita mo na ba kung bakit? Ang diskurso ni Lucas lang ang tanging may binanggit tungkol sa pre-trib. Sa versikulo 35, magbantay manalangin para maging karapat-dapat na makaligtas at makaharap sa anak ng tao. Lahat ng pupunta sa pre-trib ay dadalo sa kasalang gentle na pre-trib. Ito ay 7 araw bago ang Lucas Kabanata 21, versikulo 25 hanggang 28 kung kailan darating ang anak ng tao sa isang ulap at darating siya sa ika-8 araw pagkatapos ng 7 araw na pre-trib na kasalan. Pagdating niya, darating siyang nakaputing kabayo at mananatili rito ng 40 araw. Pagkatapos, may pre-trib at 7 araw na kasalan. Kasunod ang 40 araw ng anak ng tao. Tira ay 3 araw. Ang 3 araw na iyon ay panahon ng pagkubkob sa Jerusalem. Pagkatapos ng 50 araw, ipapahid ang banal na espiritu at aatake sa Jerusalem ang mga ngabayo sa pulang kabayo, bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian, kung kailan maalis ang kapayapaan at magpapatayan ang mga tao. Ipinaliwanag at hinimay natin ito sa huling pagtuturo mula Genesis 7 hanggang Genesis 8 tungkol sa kwento ng arka. Nagkaroon ka ng 7 araw pa at pagkatapos ng 7 araw, iyon ang larawan ng 7 araw na pre-trib kasalan. Pagkatapos ng 40 araw, sa Genesis 8:6, na propetikong larawan ng pagtatapos ng mga araw ng anak ng tao, mayroon kang uwak na mula sa salitang Arab. Umiikot ito sa Jerusalem bago ang pag-atake. May lumalabas na kalapati ang banal na espiritu at ang pagpapahid nito. Ibibigay ito sa natitirang grupong naglilingkod sa Panginoon sa panahon ng mga tatak. Ngayon, matatandaan mo kapag dumating tayo sa talata 10, magpatuloy tayo sa eSort. Kaya gumagamit ako ng programang tinatawag na eSort. Hindi ako binabayaran para dito. Hindi pa kailanman
Maganda ang KJV Plus dahil nasa kamay mo na ang Strong's Concordance. Kamangha-mangha ang maiaambag nito sa iyong pag-unawa, hindi lang sa propesya, kundi sa buong salita gamit ang concordance na ito. At matatandaan mo sa huling pagtuturo, pinag-usapan natin ang kamangha-manghang hiwagang ito na naihayag ilang taon na ang nakalipas sa Ministry Revealed tungkol sa Genesis 8, versikulo 10 at Genesis 8, versikulo 12. Kita mo, kapag natapos na ang 50 araw, ang bahaging iyon sa itaas, alam natin na ito ang simula ng Red Horse Rider. Ito ang pagpalibot na magaganap sa Jerusalem at pagkatapos ay ang pag-atake. Kaya magsisimula ang 14 na taon sa Red Horse Rider, bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian, at magsisimula ito sa Jerusalem. Kahit na mayroong 50 araw na lumipas at nangyari na ang pre-trib at ilang mga kaganapan, ang totoong kaguluhan at matinding bahagi tulad ng talagang magiging mapanira at magulo kahit na ang pagkawala ng milyon-milyong tao ay magulo na. Dito talaga magsisimula ang lahat. Ito ang simula ng iyong 14 na taon. Nakita mo ang tungkol sa 13 na taon sa 2 Korinto 2 na ipaliwanag na natin ito ng bahagya kanina. Kaya ano na ang meron ka ngayon? Nanatili pa siya ng 7 araw pa. Sa bersikulo 12, ganun din ang nakasaad na natili pa siya ng 7 araw. Sa propesya, ang mga araw ay maaaring kumatawan sa mga taon, gaya ng naipaliwanag na natin sa huling pagtuturo tungkol kay Noe. Nakakatuwa ang salitang nanatili ang simula ng 14 na taon na nagsisimula sa pulang kabayo. Tingnan ang salitang state. Ito ang Hebreong 23:42 na ang ibig sabihin ay sakit, dalamhati o sugatan. Masakit ito kahit saan. Sa 7 taon, lumabas ang kalapati na dala ang sanga ng olibo. Ang salitang leaf ay nangangahulugan din ng sanga na pinitas. Iyan ang iyong mid-trib great multitude. At pagkatapos ay meron kang 7 taon ng trumpeta. Tingnan ang salitang stayed. Ibig sabihin nito ay maghintay at maging matiisin sa 7 taon ng trumpeta. Bakit ginamit ang stayed sa pananalitang ito? Bakit ito ay sakit? Dahil ito ang opisyal na simula ng 14 na taon sa 2 digmaang pandaigdig na sumiklab sa pag-atake at pagkawasak ng Jerusalem. Pero tandaan ang salitaang ito dahil ang salitaang ito sa bersikulo 10 na stayed na nangangahulugang sakit ay aktual na ipinahayag sa atin at ito ang tinutukoy ko sa huling pagtuturo. Ito ay nagmula sa pahayag Kabanata 12 o matatagpuan din sa pahayag Kabanata 12 at panoorin kung ano ang mangyayari. Alam natin na ang pre-trib ang unang mangyayari, di ba? Kaya may pre-trib na unang nagaganap at bago ang sakit. Ano nga ba ang nauna sa sakit? Ano ang nakita lang natin doon? Kung ang sakit mula sa bersikulo 10 ng Genesis 8 ay pagkatapos ng 50 araw, ibig sabihin na una ang 40 araw ng anak ng tao at ang pre-trib ay nauna pa roon. Like my parang for is hindi pre-trib na pre-deity. At pagkatapos ay tingnan mo kung ano ang sinasabi ng pahayag 12. At siya na nagdadalang tao ay sumisigaw, naghihirap sa panganganak, kuwit, at nanangangahulugang hiwalay na bagay, bukod pa rito, nagdurusa upang manganak. Tingnan mo ang salitang Griego para sa sakit, ang salitang Griego na 928. Ibig sabihin nito ay pahirapan, sakit, pagod, pighati, pag-ikot, pagkayamot. Itong salitang ito, itong mismong salita ay simula ng 14 na taon. Nagsisimula ito sa 2 digmaang pandaigdig na magsisimula sa pag-atake sa Jerusalem. Kaya ang nangyayari bago nito ay ang paghihirap. Ano ang kinakatawan ng paghihirap na ito? Patutunayan ko sa inyo na ang salitang ito, ang paghihirap ay kumakatawan sa 40 araw ng anak ng tao na narito sa bahaging iyon sa itaas bago magsimula ang lahat ng sakit. At pagkatapos, ano ang mangyayari? Bueno, bago pa iyon, syempre ay ang pre-trib na kinuha na. Kaya, mula sa pagitan ng unang talata at simula ng 2 talata, naroon ang misteryo ng pre-trib
ang pagtakas ng Bride of Christ ayon sa Lucas 21, talata 36. Pero paano ko mapapatunayan na ang pre-trib ay nauuna rito at bago ang paghihirap at ang paghihirap ay bago ang sakit? Panoorin ninyo ito. Kung pupunta kayo sa Isaias Kabanata 66, panoorin ninyo ito, puntahan natin ito sa eSword, Isaias Kabanata 66, talata 7. Dito nagsimulang ipahayag sa akin ang misteryo ng pahayag noong Setyembre 8, 2017. Nasa pahayag Kabanata 12 ako noon nang mapagtanto kong may kakaiba rito. Sa koneksyon nito sa Isaias 66, talata 7, hindi ito tumutugma sa sinasabi ng lahat noon. Ngayon, narito ang pahayag nito sa Isaias 66, talata 7. Pakinggan ninyo ang sinasabi nito. Bago siya naghirap, siya ay nanganak. Nakita mo ba yon? Kaya pumunta tayo sa talata pahayag 12 dito. Kaya bago ang paghirap, kaya siya na nagdadalang tao ay sumigaw, naghihirap sa panganganak. Kaya bago ang paghirap, siya ay nanganak. Iyan mismo rito. Ito ang iyong pre-trib na talata sa Isaias 66:7. Ito ang kaganapan ng pre-trib sa Lucas 21:36. Nangyayari iyon bago dumating ang anak ng tao na darating sa loob ng 40 araw. Paano ko mapapatunayan iyon? Na iyon ay konektado sa paghirap dahil mayroong nanganak na siyang pre-trib na nangyayari bago ang paghirap. At pagkatapos, ano ang sinasabi nito? Bago ang kanyang sakit. Kaya bago ang sakit, na ibig sabihin ay ano? Sa panahon ng paghirap, kita mo, ang pre-trib ay bago ang paghirap. Bago ang sakit ay sa panahon ng paghirap. Kaya sa panahon ng paghirap na bago ang sakit, na siyang pangalawang kaganapan na nagaganap dito. Ano ang iniluwal niya? Isang batang lalaki. Nakita mo ba yon? Kaya ano ang nakikita natin? At siya na nagdadalang tao ay sumigaw, nagdaranas ng paghirap. Kaya bago ang paghirap na ito, nagaganap ang pre-trib. At pagkatapos, ang kuwit at ang ibig sabihin ay magkahiwalay, dagdag pa, at naghirap upang mailuwal na nangangahulugang sa panahon ng paghirap, mayroong pagluwal ng isang batang lalaki na nangyayari bago ang sakit. Gaya ng sabi sa Isaias 66, talata 7, mayroong pre-trib bago ang paghirap at sa panahon ng paghirap bago ang sakit. Mayroong pagluwal ng isang batang lalaki at iyon ang anak ng tao na darating sa loob ng 40 araw bilang mangangabayo sa puting kabayo sa panahong ito na tinatawag na pagdaranas. Ngunit bago pa magsimula ang sakit, hindi ba't kamangha-mangha? Talagang nakakabaliw kapag nasusundan mo yung mga bagay na ito. Narito ang mga hiwaga ng propesiya. Ipapakita ko ito sa huling bahagi, gaya ng tinalakay natin kamakailan. Sa 1 Corinto 15:8, makikita ang muling pagkabuhay ni Jesus. Sa nakaraang turo, nang makipagkita siya kay Caifás at sa 12 na kumakatawan sa 12 tribo ng grupo ni Mateo. Pagkatapos, nagpakita siya sa mas marami, buhay man o pumanaw na. Grupo ito ni Marcos. Kanino siya sunod na nagpunta? Sa talata 7. Pagkatapos noon, makikita mo, pagkatapos noon, sa lahat ng mga apostol. Bakit lahat ng mga apostol? Paano nangyari iyon? Yan ang grupo ni Juan. At pagkatapos, ano ang sinasabi nito? Sabi ni Pablo sa talata 8, at sa kahuli-hulihan, siya ay nakita rin ng ako na parang ipinanganak sa hindi tamang panahon. Ano ang ibig sabihin nito sa huli? Nangyayari ito ng pabaligtad. Kaya saan ito nagsisimula? Ang pre-trib, ang isang ipinanganak sa tamang panahon. At ano ang nakikita natin? Bago ang pagdaramdam, bago ang sakit, mayroon kang isang pre-trib na pangyayari na nagaganap na direktang kaugnay ng isang bago ang kapanganakan, walang pagdaramdam, walang sakit para sa mga hindi makakaranas nito dahil sila ay pre-trib. Naway pagpalain ka nito. Paalam mo na,